Okay. Ang unang pattern po natin para sa lesson 5 ay ang doer wa place e directional verb. So, ang directional verb po ay ang ikimas, kimas, kairimas, at modorimas. So, ang unang pattern po natin is doer wa place e directional verb. Okay po? So, ngayon, meron po tayo rito sa lesson 5 na directional verb. Okay po? Yun nga po yung ikimas, kimas, kairimas, saka po modorimas. Ngayon, ang ikimas, kimas, kairimas, modorimas, ang una pong ilalagay natin ay yung place po. Ibig sabihin, kung saan po kayo pupunta, or kung saan po kayo uuwi, yan po ay lalagay po ninyo particle e. Sa place po ay particle e. So, alam ko po na ang basa po dyan ay he. Pero kapag sa sentence po, pag ginamit po siyang particle, ang basa na po sa kanya ay e. Okay po? So, tandaan po ninyo, kapag meron kayong directional verb at meron kayong place. Okay po? Sa place po, ang ilalagay po ninyong particle ay particle e. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang sentence po dito. Ashita watashi wa depato e ikimasu. Ashita watashi wa depato e ikimasu. Ashita watashi wa depato e ikimasu. Okay? Ngayon, itong sentence pong to, nilagyan ko na po siya ng adverb of time. Okay po? Kasi, nung lesson 4 po, napag-aralan nyo na po kung paano po ang paggamit po ng adverb of time. Okay po? Ngayon, gumamit po ako ng verb po na ikimas. Okay po? Ang ibig sabihin po ng ikimas ay pupunta or to go. Okay po? Ngayon, meron po akong place dito na depato. Okay po? Meron po akong place na depato. Okay po? Ibig sabihin po, naglagay po ako dito ng particle e. Kasi ito po yung place po na gagawan ko po ng verb. Okay po? So, ashita watashi wa depato e ikimasu. Ibig sabihin, ikimas yung verb ko. Kung nasaan yung particle e, yun po, dun po ako pupunta. Okay po? So, ngayon, nakalagay ashita watashi wa depato e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, bukas, ako ay pupunta sa department store. Bukas, ako ay pupunta sa department store. Okay, sa pattern pong to, ang kailangan nyo pong tandaan, kapag meron po kayong place tapos directional verb, ang lalagay nyo po ay particle e. Okay po? Ngayon, next po. Kino, tomodachi wa shushin e kairimashita. Kino, tomodachi wa shushin e kairimashita. Okay po? Ngayon, gumamit po ako ng verb na kairimashita. So ngayon, naglagay po ako ng particle e sa shushin. Okay po? Ngayon, ano po ba ang shushin? So ang shushin po ay hometown po. Okay po? Or kaya po province po. Okay po? Ngayon, kairimashita po yung verb ko. Okay po? Ngayon, bakit kairimashita po yung verb ko? Kasi hometown nyo po yan. Ibig sabihin, sa hometown po ninyo o sa sarili po ninyong hometown, kayo po ay umuuwi po doon. Hindi po kayo pumupunta po doon sa sarili ninyong hometown. Okay po? Kaya kapag meron po kayong bahay, dorm, or apartment po na tumitira po kayo sa province po ninyo, sarili po ninyong bansa, ang verb po na gagamitin po ninyo ay kairimasu. Okay po? So, kino, tomodachi wa shushin e kairimashita. Ang ibig sabihin po nito ay so, bukas, ang kaibigan ay uuwi sa hometown. Bukas, ang kaibigan ay uuwi sa hometown. Naglagay po ako ng particle sa shushin. Kasi, yan po yung lugar kung saan ako uuwi. Okay po? Ngayon, next po. Ototoy, koibito wa watashi no uchi e kimashita. Ototoy, koibito wa watashi no uchi e kimashita. Ototoy, koibito wa watashi no uchi e kimashita. Okay po. So, totoy koibito wa watashi no uchi e kimashita. Ngayon, gumamit po ako ng particle e sa uchi. Okay po. Ngayon, hindi
Sabi niyo po kanina, Sensei, kapag may bahay po, hometown, province po, ganun po, or sariling bansa, ang gagamitin pong verb ay kairimas. Ngayon, kaya lang po, sa sentence pong to, yung bahay po dito, hindi naman po yan bahay ng doer po ninyo. Okay po? Bahay po yan ng... So, bahay po, ko po yan. So, watashi po yan. Okay po? Kung sakaling koibito no uchi, or sa bahay po ng girlfriend po ninyo, dun po kayo maglalagay ng kairimas. Kaya lang, bahay nga po yung noun, yung place po ninyo, kaya lang, hindi naman po bahay ng doer po ninyo. Okay po? So, ngayon, Sensei, bakit kimashita po ang ginamit po ninyo? Okay po? So, yung ikimas po sa kakimas, pag minsan po, naguguluhan po yung mga estudyante po kung paano po gamitin yan. Okay po? Ngayon, ikimas, ibig sabihin is pupunta. Kimas po is dadating. Okay po? Ngayon, kung kayo po yung speaker, kapag yung isang tao papunta po sa lugar kung nasaan kayo, ang gagamitin po ninyong verb ay kimas. Okay po? Ngayon, halimbawa, kayo naman po, okay po, kung kayo po nagsasalita sa lugar kung nasan kung kayo ngayon, gusto nyo sabihin na ako ay pumunta dito, so nandito na po kayo. Sasabihin nyo po yun sa lugar kung nasan kayo ngayon. Ang gagamitin nyo din po ay kimas. Pero halimbawa, kayo po is nasa isang lugar, kunwari kayo po is nasa bahay po ninyo. Pupunta po kayo sa SM po. Okay po? Halimbawa, yung lugar po tinutukoy po ninyo, nagsalita po kayo mismo dun po sa bahay po ninyo na ako ay pupunta sa SM. Okay po? Ngayon, sa lugar na sinabihan po ninyo, pupunta po kayo sa SM po, ibig sabihin, papalayo po kayo kung saan lugar kayo nagsalita, ang gagamitin po ninyo is ikimas. Okay po? Ngayon, dumating na po kayo sa SM. Once dumating kayo sa SM, ang gagamitin nyo na pong verb, kung sakali magsasalita kayo na ako ay dumating na dito, ang gagamitin nyo na pong verb doon ay kimas. Okay po? Ngayon, kung sakali yung kaibigan po ninyo, pupunta po ngayon sa SM kung nasan kayo ngayon at sasabihin po ninyo na ang kaibigan ko ay pupunta dito, ang gagamitin po ninyo ay kimas. Okay po? So, medyo magulo po yan, pero yun po yung paggamit po ng ikimas saka po ng kimas. Kaya gumamit po ako ng kimas dito kasi po, nasa bahay po ako ngayon. Yung kaibigan ko po is pumunta lang po dito. Okay po? So, ototoy, koibito wa, watashi no uchi kimashita. So, ang ibig sabihin po nito is, noong isang araw, ang lover or ang jowa, ang boyfriend or girlfriend ay dumating sa bahay ko or pumunta sa bahay ko. Okay po? Ngayon, next po, sensei wa nihon e modorimasu. Sensei wa nihon e modorimasu. Ngayon, gumamit po ako ng verb na modorimasu. Okay po? Ibig sabihin po ng modorimasu ay babalik po sa isang lugar. Okay po? Ngayon, gumamit po ako dito ng place po na Nihon or yung Japan po. Okay po? So, tandaan po ninyo, kapag meron kayong directional verb at meron kayong place, ang lalagay po ninyong particle ay particle e. Okay po? So, sensei wa Nihon e modorimasu. Ang ibig sabihin po nito ay so, si Sensei ay babalik sa Japan. Si Sensei ay babalik sa Japan. Okay po? Ngayon, sa pattern pong to, ang kailangan nyo pong tandaan is kapag may place kayo, ang ilalagay po ninyo ay particle e kung ang verb po ninyo ay directional verb. Meaning po, ang verb po ninyo ay ikimas, kimas, kairimas, saka po modorimasu. Okay po. Ngayon, isa pa po sa problema po dito is yung paggamit po ng ikimas at kimas gaya ng sinabi ko kanina. Okay po. Ngayon, sa ikimas po, kung nasa ang lugar ka nagsalita, tapos pupunta ka sa isang lugar, ang gagamitin mo po ay kimas. Okay po. Ngayon, halimbawa, sinabi mo na po na ngayon dumating ka sa lugar na yun, doon ka mismo nagsalita na ako ay dumating na dito. So ngayon, ang gagamitin nyo po naman is
ikimas. Kung sakaling yung isang tao, sasabihin mo na pupunta sa lugar kung nasaan ka ngayon, ang gagamitin nyo din po ay kimas. Okay po. Ngayon, kung sakaling yung isang tao pupunta sa isang lugar, hindi sa lugar kung nasaan ka or kung saan ka nagsasalita, ang gagamitin po ninyo ay ikimas. Okay, ang next pattern po natin ay doku-e, directional verb ka. Okay po, doku-e, directional verb ka. So ngayon, ang pattern pong ito ay para po sa interrogative po kung ang tatanong po ninyo is kung saan po kayo pupunta, saan po kayo uuwi, saan po kayo babalik. Okay po? So ang pananong po dyan sa place po ninyo ay doko. Ngayon, lalagyan nyo po ng particle e, then saka po directional verb. So syempre place po yan, ang pananong po is sa place ay doko. Lalagyan nyo lang po siya ng particle e, then saka po directional verb. Okay po, ngayon, meron po tayong unang example. Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay so, saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ngayon, sinabi ko sa inyo noon na kapag meron po kayong interrogative, okay po, yung sagot po ninyo, isushoot nyo lang po sa interrogative po ninyo or papalitan nyo lang po yung interrogative ng sagot po ninyo. So, doko po ang tanong, automatic po, dapat ang sagot nyo po dyan ay place. Okay po, kaya ang sagot po ni B is supa e ikimasu. Supa e ikimasu. Supa e ikimasu na ang ibig sabihin po nito ay pupunta sa supermarket. Okay po. So, tandaan po ninyo, doko po ang tanong, sinagot po niya ng supa kasi ang supa po is place. Ngayon, syempre, particle e, kailangan po yan kasi may verb po kayong ikimas. Kagaya ng sinabi ko kanina, kapag meron kayong verb na ikimas at meron kayong place po, nang lalagay po ninyong particle ay particle e. Okay po. Ngayon, next example po. Doko e kairimasu ka? Doko e kairimasu ka? Ngayon, meron naman po tayong kairimasu na verb. Gumamit namin po tayo ulit ng doko kasi ang hinahanap po natin ay ang place po. Okay po. Doko e kairimasu ka, ang ibig sabihin po nito ay okay? Saan ka uuwi? Okay po, saan ka uuwi? Siyempre, may doko tayo. So, ang kailangan po natin ilagay is pangalan po ng place. Okay po? Kaya ang sagot po ni B is Batangas e kairimasu. Batangas e kairimasu. Okay po. Batangas po, place po yan. Sinagot lang po niya yung doko. Particle e, nandyan pa din po yan. Kairimasu. Ngayon, kairimasu pa rin po. Tinanggal lang po si ka kasi si ka po is nag-i-indicate po ng confirmation. Okay po. Batangas e kairimasu lang ibig sabihin po is so, uuwi sa Batangas. Okay po. Ngayon, next question po. Kino, doko e ikimashita ka? Kino, doko e ikimashita ka? Okay. Sa example pong ito, tingnan po ninyo. Okay po. Ngayon, ang pananong po niyan is ikimashita. Okay po. Ngayon, hindi sa directional verb po, hindi porke tinanong po kayo ng ikimashita, dapat ang sagot po ninyo ay ikimashita. Siyempre, depende po sa inyo yan. Okay po. Ngayon, syempre, sabihin mo, ay, pupunta ako sa bahay ko. Syempre, sa bahay mo yun, hindi ka gagamit ng ikimas po doon. Okay po. Ngayon, depende po yan. Yung doko e ikimas ka, or doko e ikimashita ka, yun po yung pinaka-general question po para po sa directional verb. Okay po. Syempre, kapag sinagot nyo po yan, depende na po sa inyo yan kung ano po yung gagawin po ninyo. Kung ano po yung gagamitin po ninyong verb. Kung yun po is ikimas, kairimas, modorimas, or kaya naman po kimas. Okay po. Tingnan nyo po. Kino, doko e ikimashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay okay. Kahapon, saan ka nagpunta? Kahapon, saan ka nagpunta?
Ngayon, tingnan nyo po yung sagot ko. Kino, gakko e modorimashita. Kino, gakko e modorimashita. Ngayon, tingnan nyo po ha. Ikimashita po ang tinanong sa akin, pero ang sinagot ko po ay modorimashita. Okay lang din po yan. Depende po yan sa inyo. Halimbawa, sabihin nyo, saan ka nagpunta kahapon? Ay, umuwi ako sa sa bahay namin. Siyempre, hindi ikimas ang gagamitin po ninyo. Ang gagamitin po ninyo ay kairimas kasi sariling bahay nyo po yan at umuwi po kayo doon. Okay po? So, kino, gakko e modorimashita, nang ibig sabihin po is, so, kahapon, bumalik ako sa school. Kahapon, bumalik ako sa school. Okay po? So, tandaan po ninyo, hindi po porke tinanong kayo ng ikimas. Ang laging sagot po ninyo is ikimas. Ngayon, depende po yan sa kung saan lugar po kayo pupunta. Okay po? Kung kairimas po ba siya, kurkimas po ba siya, ikimas po ba siya, or modorimas po siya. Okay po? Ngayon, tingnan nyo po yung example number 4. Okay po? Doko e ikimasu ka? Doko e ikimasu ka. Ang ibig sabihin po ng doko e ikimasu ka ay saan ka pupunta? Saan ka pupunta? Ngayon, may mga oras po talaga na kahit tanungin ka kung saan ka pupunta, may mga oras na wala kang pupuntahan. Okay po? Wala kang pupuntahan. Okay po? Ngayon, kapag wala kang pupuntahan, ang pagsagot po dyan is ganito po. Okay po? Ngayon, doko kopya lang po yan. Pwede pong wala, pwede pong meron. Ang mahalaga po dito ay yung particle mo. Okay po? Kung sakaling wala kayong pupuntahan, ang kailangan po ninyo is doko e mo, or kahit po doko mo lang, kahit wala pong e. Ngayon, ang kailangan nyo pong gawin, yung ikimas po, kailangan nyo po siyang gawing negative. Okay po? Ang negative po ng ikimas ay ikimasen. Okay po? Kaya kung sasabihin po ninyo na wala kayong pupuntahan, ang sagot po ninyo is doko emo ikimasen. Doko emo ikimasen. Ibig sabihin po nun, wala po kayong pupuntahan na kahit saan. Okay po. Ngayon, next po, kung sakali naman pong past tense ang tanong, doko e ikimashita ka? Doko e ikimashita ka? Ang ibig sabihin po ng doko e ikimashita ka ay saan ka nagpunta? Saan ka nagpunta? Wala ka nga pong pinuntahan. Okay po? Kapag wala kang pinuntahan, kagaya ng sinabi ko kanina, okay po? So doko, nandyan pa din po yan. Hindi nyo po sasagutin ng kahit anong lugar yan kasi wala nga po kayong pinuntahan. Okay po? So ngayon, dito po, tinanggal ko na po si e. Kasi si e po, pwede po siyang wala, pwede po siyang meron kung sakaling wala kayong pupuntahan. Kasi ang mahalaga lang po dito, kailangan po meron kayong particle mo diyan. Okay po? So, doko mo, de syempre, ikimashita, ang negative po ng ikimashita ay ikimasen deshita. Kaya po, doko mo, ikimasen deshita. Doko mo, ikimasen deshita. So, ang ibig sabihin po ng doko mo, ikimasen deshita ay walang pinuntahan. Okay po? Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan dito is kung paano po magtanong po sa kausap po ninyo. Kung saan ka pupunta, saan ka uuwi. Isa pa pong kailangan nyo tandaan, hindi po porket ikimas ang tanong sa inyo, ikimas pa din po ang isasagot ninyo. Kailangan, depende po yan sa place po na pupuntahan po ninyo. Okay po? Pwede po siyang kairimas, pwede po siyang ikimas. Depende po yan. Isa pa po is, tandaan po ninyo, kapag wala po kayong pupuntahan, yung lalagyan nyo po yung interrogative ng particle mo, syempre, yung verb po ninyo, gagawin nyo po siyang negative. Ang next pattern po natin ay doer wa, vehicle de, directional verb. Doer wa, vehicle de, directional verb. Okay po? Ang ibig sabihin po dito is kung ano po yung sasakyan ninyo or kung ano yung gamit niyo yung sasakyan, papunta or uuwi, gamit po yung mga directional verb po ninyo, ang ilalagay po ninyo ay particle de. Okay po? Kung saan po kayo sakay, pumunta,
ang gagamitin po ninyong particle ay particle de. Okay po. So ngayon, meron po tayong unang example po dito. Watashi wa baso de supa e ikimasu. Watashi wa baso de supa e ikimasu. Okay po. Ngayon, meron tayong verb na ikimasu po dito. Okay po. Ngayon, particle e supa kasi ang supa po ay place. Okay po, yan po yung lugar kung saan po kayo pupunta. Ngayon, ang nadagdag po dito ay yung pong ginamit po ninyong sasakyan. Okay po, ngayon, naglagay po ako ng basu. Okay po, ang basu po, yan po is bus. Ibig sabihin po, kapag meron po kayong vehicle po at meron kayong directional verb, ang ilalagay po ninyong particle ay particle de. Okay po. So, watashi wa basu de supa e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay okay po. Ako ay pupunta sa supermarket sakay ng bus or ng naka-bus. Ibig sabihin, pupunta po kayo sa supermarket na ang gamit po ninyong sasakyan ay bus. Okay po? So, nadagdag lang po sa pattern pong ito, nagkaroon po kayo ng vehicle po. Okay po. Di ba pag pumupunta kayo sa isang lugar, halimbawa, sometimes po, kayo po is gumagamit po ng sasakyan. Halimbawa, kayo po ay naka-tricycle. So, ang lalagay po ninyong particle sa particle de, sa tricycle po is particle de. Okay po. Next po. Tomodachi wa kuruma de koko e kimashita. Tomodachi wa kuruma de koko e kimashita. Tomodachi wa kuruma de koko e kimashita. Okay po. Ngayon, meron tayong verb na kimashita. Okay po. Ngayon, ano po yung vehicle natin? Meron po tayong vehicle na kuruma. Okay po. Ang ibig sabihin po ng kuruma ay kotse. Okay po. So ngayon, ano po yung place natin? Ang place po natin is koko. Ang ibig sabihin ng koko ay dito. Okay po. So tomodachi wa kuruma de koko e kimashita. Okay po. Ngayon, particle de kasi ito po yung ginamit natin na vehicle. Okay po. So, tomodachi wa kuruma de koko e kimashita. Ang ibig sabihin po nito ay ang kaibigan ay dumating dito sakay ng kotse or ang kaibigan ay dumating dito ng nakakotse. Ibig sabihin, yung kaibigan ko, dumating siya dito gamit ang kotse or nakasakay siya sa kotse. Okay po? Kaya naglagay po tayo ng particle de. Next po, hikoki de kuni e kairimashita. Hikoki de kuni e kairimashita. Hikoki de kuni e kairimashita. Ngayon, magtataka kayo kung bakit walang particle wa. Okay po? So ngayon, na-explain ko na din po sa inyo ito noon. Okay no? Noong lesson 4 po. Kapag wala po kayong particle wa, automatic po, yan po is watashi wa. Okay po? Ngayon, kairimasu po ang ginamit ko kasi meron po akong word na kuni. Okay po? Kuni ang nilagay po dyan kasi ang kuni po ibig sabihin is bansa. Kung sakaling sabihin po ninyong Pilipinas, nilagay po ninyo is Philippine e kairimashita. Kaya lang po sa libro po ng Shin Nihongo, ang nakalagay po dyan is kuni. Kapag mayroon po kayong nakitang kuni dyan, ang ibig sabihin po niyan is sarili nyong bansa or Pilipinas po. Kaya kuni po ang nilagay po nila dyan kasi yung libro po is marami pong gumagamit po na ibang lahi. Okay po? So, kuni e kairimashita. So ngayon, ano pa yung gamit ko sa sakyan sa pag-uwi sa sarili kong bansa? So, ang ginamit po is hikoki. Ang hikoki po ay
airplane, okay po, or eroplano po. Kaya nga po, gumamit ako ng particle de kasi ito po yung ginamit ko po na sasakyan. Okay po, hikoki de, kuni e kairimashita. Ang ibig sabihin po nito ay umuwi ng bansa, sakay ng eroplano. Umuwi ng bansa, sakay ng eroplano. Okay po? Sakay ng eroplano or ng naka-eroplano, okay lang din po yan. Basta ang mahalaga po sa Nihongo po, tandaan ninyo kapag may vehicle kayo, tapos meron kayong directional verb, ang particle po ninyo ay de. Kapag meron kayong directional verb, meron kayong place, ang particle po ninyo ay e. Okay po? Ngayon, next sample po. Ashita no asa, watashi wa aruite byouin e ikimasu. Ashita no asa, watashi wa aruite byouin e ikimasu. Okay po? Ngayon, sa sentence pong to, wala po kayong nakikita na vehicle. Kaya wala po dyan nakalagay na particle de. Okay po? Ngayon, ashita no asa, alam nyo na po na yan po is adverb of time. Bakit nagkaroon ng particle no? Adverb of time, particle no. Tinuro ko na po nung lesson 4. Ngayon, ikimas po yung verb, meron kayong place, particle e. Ngayon, ang tanong, nasaan po ang vehicle po ninyo? Okay po. Ngayon, sometimes po, tayo po, pumupunta po tayo sa isang lugar na walang gamit na sasakyan. Ibig sabihin po, naglalakad lang po tayo. Okay po. Ngayon, kapag naglalakad po tayo, o pupunta tayo sa isang lugar nang walang gamit na sasakyan or lakad lang po tayo, ang gagamitin po ninyong word dyan is yung aruite po na nasa vocabs po ninyo. Okay po? Aruite, ibig sabihin walang gamit na sasakyan. Ngayon, sensei, bakit po walang particle de? Siyempre, wala nga pong gamit na sasakyan. Okay po. Di ba nga po, nilalagay lang po yung particle de sa mga gamit po ninyo na sasakyan. Kaya po yan is aruite. Wala po kayong ginamit na sasakyan. Tanging tsinelas lang po ang gamit po ninyo. Okay po. Ashita no asa, watashi wa aruite byouin e ikimasu. Okay po. Ngayon, ang ibig sabihin po nito ay okay po. Bukas ng umaga, ako ay pupunta sa ospital ng lakad or maglalakad papunta sa hospital. Okay po. Basta ang ibig sabihin po ng aruite ay wala po kayong gamit na sasakyan. Okay po? Kasi po nung nagka-translate po ako ng Tagalog dati sa mga estudyante ko, kapag sinabi ko ng lakad, hindi po nila maintindihan. Ang sinasabi po nila is, ako ay pupunta sa ospital ng lalakad. Okay po? Ibig sabihin po, kapag wala po kayong gamit na sasakyan, ang ilalagay nyo lang pong word ay aruite. Wala na pong particle de kasi wala po kayong ginamit na sasakyan. Okay po? Ngayon, sa pattern pong ito, ang kailangan nyo pong tandaan ay kapag meron kayong directional verb, tapos meron po kayong vehicle, ang particle po ninyo sa vehicle ay particle de. Okay po. Ngayon, isa pang kailangan na kailangan yung tandaan. Kapag wala po kayong ginamit na sasakyan, ang word na gagamitin po ninyo ay aruite. Wala po kayong ilalagay na particle de. Okay po. Ibig sabihin, nawawala ang particle de kapag ang ginamit nyong word ay aruite. Ibig sabihin, wala kayong ginamit na sasakyan or pumunta kayo sa isang lugar nang naglalakad or nang lakad po. Ang next pattern po natin ay nande,
nanide. Directional verb ka, nande, nanide. Directional verb ka. Okay, sa libro po ninyo, yan po is nande lang. Okay po? Pero pwede po siyang nande and pwede rin po siyang nanide. Maalin po sa dalawang yan. Okay po? Ngayon, ang pattern pong ito is nagtatanong po or tinatanong po ninyo sa kausap po ninyo kung anong sasakyan po ang ginamit po niya papunta po sa isang lugar. Okay po? Ngayon, meron po tayong unang example. Sabi po ni A, nande honya e ikimasu ka? Nande honya e ikimasu ka? Nande honya e ikimasu ka? Ang ibig sabihin po nito ay okay? Pupunta sa bookstore sakay ng ano. Okay po? Ngayon, hinahanap po ninyo kung ano po yung sasakyan po nila papunta po sa bookstore po. Ngayon, syempre, meron po kayong pananong dyan na nande. Okay po? Nande. Ang kailangan nyo lang pong gawin dyan is sagutan lang po siya. Okay po? Ibig sabihin, i-shoot lang po ninyo yung sagot. Ngayon, ang ginamit po nilang sasakyan is kuruma or kotse po. Kaya po, hindi po nila tatanggalin yung particle de. Diba nga po, kagaya ng sinabi ko kanina, ang kailangan po ninyo kapag meron kayong verb na directional verb, tas meron po kayong vehicle, ang kailangan po ninyong ilagay na particle ay particle de, kaya hindi po tinatanggal yan. Okay po? So, kuruma de, honya e ikimasu. Kuruma de, honya e ikimasu. Kuruma de, honya e ikimasu. Ang ibig sabihin po nito ay pupunta sa bookshop sakay ng kotse. Siyempre, vehicle po nila is kuruma, kaya nilagay po nila is particle de. Honya, particle de, kasi place po siya at meron tayong directional verb. Okay po? Next po, sabi ni A, nani de Osaka e ikimashita ka? Nani de Osaka e ikimashita ka? Nani de Osaka e ikimashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay ano ang ginamit mong sasakyan papunta ng Osaka? Ano ang ginamit mong sasakyan papunta ng Osaka? Pwede rin po yung ganyang translation or pwede rin pong sabihin na pumunta ng Osaka ng sakay ng ano. Okay po, pwede rin po yun. Basta ang mahalaga po dito, tandaan ninyo kapag meron kayong nande or nanide, tas meron kayong directional verb, ang tinatanong po dito is kung ano po yung gamit po ninyo sa sasakyan papunta po sa isang lugar. Okay po? Ngayon, ang sagot po ni B is Shinkansen de Osaka e ikimashita. Shinkansen de Osaka e ikimashita. Shinkansen de Osaka e ikimashita. Ang ibig sabihin po nito ay pumunta sa Osaka sakay ng bullet train. Okay po, ngayon, particle de kasi ang Shinkansen po, yan po is vehicle. Particle de kasi ang Osaka po ay place at meron po tayong directional verb. Okay po, tandaan po ninyo ang pananong. It's either nande or nanide, then directional verb para malaman po ninyo kung ano po yung sakyan pong ginamit po nila. Okay po, next po, nanide uchi e kairimashita ka? Nanide uchi e kairimashita ka? Nani de uchi e kairimashita ka? Ang ibig sabihin po nito ay umuwi sa bahay sakay ng ano or ano ang sinakyan pauwi sa
bahay. Maalin po dyan, okay lang din po ang translation po ninyo. Basta ang mahalaga, kapag merong nanide, may kinalaman po yan sa sasakyan, lalo na po kung ang verb po ninyo ay directional verb. Ngayon, Sensei, paano po kapag ang sasakyan ko pong gagamitin is dalawa po? Okay po. Kapag dalawa po or marami pa po ang gagamitin po ninyo sa sasakyan, maglalagay po kayo ng particle to po sa pagitan po ng mga sasakyan po ninyo. Katulad po nito. Torai shikeru to basu de uchi e kairimasu. Torai shikeru to basu de uchi e kairimasu. Ngayon, meron tayong unang vehicle na tricycle. Tricycle, ibig sabihin is tricycle. Ngayon, pangalawang vehicle, basu. Basu is bus. Okay po. Ngayon, sa pagitan po ng dalawang vehicle po ninyo, maglalagay po kayo ng particle to. Yung particle de po, nilalagay po yan sa panghuli pong vehicle na babanggitin po ninyo. Okay po. Handaan po ninyo, particle to, dalawang noun po siya. Ang ibig sabihin po niyan is at. Okay po. So, tricycle to, basu de uchi e kairimasu. Ang ibig sabihin po ng tricycle to, basu de uchi e kairimasu is uuwi sa bahay, sakay ng bus at tricycle. Uuwi sa bahay, sakay ng bus at tricycle. Okay po, so tandaan po ninyo yan. Kapag meron po kayong dalawa o higit pang sasakyan po na gagamitin, ang ilalagay po ninyo ay particle to. Ang ibig sabihin po ng particle to ay at. Okay po, next po. Nani de ikimasu ka? Nani de ikimasu ka? Nani de ikimasu ka is pupunta ka sakay ng ano? Okay po. Ngayon, ito po isa pong sa kailangan na tandaan po ninyo. Tingnan nyo po yung sagot. Ang sagot po niya is aruite ikimasu. Okay po. Kahit po ang tanong niya ay nanide, pero ang sagot po niya is aruite, hindi na po kayo maglalagay ng particle de. Di ba ang aruite nga po is lakad po o naglalakad po? Okay po. Wala po kayong ginamit na vehicle, kaya kahit po tinanong kayo ng nanide, kung ang sagot po ninyo is aruite or wala po kayong sinakyan, wala po kayong ilalagay na particle. So ang sagot po niya is aruite, wala ng de, aruite ikimasu. Aruite ikimasu, ibig sabihin, pumunta ng lakad o naglakad papunta. Yun po ang ibig sabihin po ng sentence po nito. Ngayon, ang kailangan nyo pong tandaan dito, ang pananong po, kapag po sa vehicle po, nande or nanide, then directional verb. Isa pa pong kailangan tandaan, kapag walang sasakyan, aruite, wala na pong ilalagay na particle de. Isa pa po, kapag meron dalawa or higit pang sasakyan na gagamitin, ang ilalagay po ay particle to na ang ibig sabihin ay at.